Praise God, Hallelujah. Magandang tanghali sa atin sa araw na ito at muli nandito po tayo sa channel na pinagpala, Dinasarin Channel, na kung saan naahayag ang salita ng Diyos sa kabutihang loob ng mga kapatid natin, Nanay Estela Garces, Sister Mary Ann Viva and Family, at sa lahat ng mga kamag-anak, mga kapananampalataya. Tayo ay nandito muli upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng tagumpay, ng pag-asa sa araw-araw. So bago po niyan ay tayo po muna ay manalangin kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos siyang naghahangad ng pagpupog ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan iyong makapangyarihan. Magkapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot di ka magkaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Hindi sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid ka sa panunod, di iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ikay mapahamak at walang darataw, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dabo ikay maparoon, diyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukan silang magtataas nang hindi masaktan ng mga pamo sa rutong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon na ahas na bagsik, di ka maano sa mga serpent at leong mababanas. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at ingatan ko ang sinumang kamakoy titin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may ilahid ay sasakulungan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanguhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga palang upang salantain ang lupay nito. Maaaring pagganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan, diringin ko sila, patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos na buhay. Yahweh, salamat po sa tanghali nito. Muli sa aming pong pagninilay ay samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong salita na aming pong mapapakinggan, mapagninilayan ay magdudulot ito ng pagpapala na kailangan namin sa araw nito. Pagpalain ang dakong ito, ang channel nito, Dinasarin Channel, at ang bawat isa po, Panginoon, na maabot ng channel nito. Pagpalain mo po. Salamat po, Yahweh, at ikaw po ay patuloy na maparangalan sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng ating pong Panginoon ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 17, talatang 1 hanggang 9. Mateo chapter 17 verses 1 to 9. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus
si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nagkikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang malinding ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila'y napaso-paso. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hiniko, tumindig kayo. Sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, agyaman tayo kan apoy, diliti man nga gundaway, nga datayo diliti nga lugar, nga mai-share tayo iti sasaw ti apo, nga iso iti kired, ken namnama tayo iti nagdabal daw mapanagkit tayo. So, dito intay nang igan nga na santo nga balikas ti apo, intay na basa, kat may panggap nga rot iti panagbalbaliw ti langa ni apo tayo nga Hesus Kristo, na iti English ko na nag-transfiguration. Nga dito panagbalbaliw ti langa na, kat mangted ken ni apo tayo nga Hesus Kristo, iti panggap iti apo nga mapakired ti patinakam ni apo Jesus. Dito nga ibabaklay na nga mission ket adang nadagsen unay ket kasitin na magpay pa nagkarkararag adang talagang lumawalbalin kunana nga may kat detoy nga kupa iti pa nagridrigat ngayon na nga Samuel ngem detoy nga panagbaliw ti langan ni Apo Hesus Kristo ket umuna mang inspire nga agtuloy isuna iso iti kuna tayo nga nakaibaunan na kaya DJ rigrigat ngayon ng pasaren kapsa din Kristo kaya talagang nga narigat unay so nga masakol na iti mapapigsa so deto'y pasamak nga panagbalik lang ati apo ket maminsan pa'y ipina dama ng ama ang kanyang kalwalhatian when ati English na ko na niya the foretaste of heaven ipinatikim ng ama ang kalagayan sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan ng Panginoong Hesus. So nga dito'y ipinatikim ang presensya ng Panginoon ay pati ang mga alagad nakita at naranasan nila ito. At gayon din yung dalawang matagal nang namatay na mga lingkod ng Diyos, si Moises at si Elias, ay sa kanilang pagpapakita ay binigyan nila ng bibigay lakas loob ng Panginoon Kristo na siya nga yung katuparan ng lahat ng sinabi sa daladala ni Moises noon na mga utos at ang mga ibinahayag ng mga propeta na kumakatawan, ikinakatawan naman ito ni Elias. Sa kanilang appearance ay ayon sa mga eksperto, pinalakas nila ang loob ng Panginoong Hesus Kristo.
So, mga kapatid, atin pong makikita na ang glimpse of heaven o foretaste of heaven ay talaga namang may impact ito sa bawat isa na naghahanap sa Diyos. Si Pedro at yung magkapatid na dala ng Panginoon sa bundok na iyon ay nakaranas sila ng kakaiba. At sabi doon ni Pedro, iti panakipataros na iti Ilocano ket kunana apo nagsayat ket inti kaadda tayo dito. Di patikim ng langit kakabsat ken Kristo ket iti impact ken ni Pedro kunana dijay nagsayat ket inti kaadda tayo dito. Pero iti terminology kumada ditay adang nakapadas iti drugs iti obserbasyon kunada ket no nakahari iti maysa nga tao awan iti panakaritnana iti kunata yung rigat reductionin. So kasari kitay drugs ngayon ken ni Pedro iti high moment na unmet nga nakapadas nempit di nga nag-drugs nempit di dijay panakapadas na iti gloria ni Apo Dios iti deta nga bundaway. So nga iti balatot na dato nga kapadasan na nakita dati ni Apo Yesu Kristo ken ni Pedro ken ni duwa nga nagset iti ka datay ditoy nga ipagpakita na una the glimpse of heaven ket talaga nga desirable. Di Tagalog po na nakanais-nais birubiruken ket dapat lang ni Apo Dios ti mapadasan tayo ikinimbag na oray pa man dito nga agda mga panagbiag tayo ket kabuilan ti Apo nga kanajay iparit na ti danunan tayo kung mabiyag tinaingloryaan nga biyag ket iso deta iti impakita ni Apo Jesus kadagiti adalan. So dapat dito iketar tarigagayan nga kanayon kakabsat ken Kristo desirable dito iti kuna tayo gundaway nga patuloy tayo nga mapadasan ti gloria ti Apo when iparit na ti Apo kada tayo iti presensya na o no iti nga lubong ket nariribok doon dili tayo pakakumikuman tayo ngem iti kaadda tayo datoy lugar nga mo tayo ket adda ti Apo. For example adda ti prayer meeting adda ti simbahan nga di istorya tayo kada ti kakabsat nga padang mamati ken Apo kita kakabsat ni Kristo nga malit na tayo for 2 or 3 gathered in my name sabi na pang I am there in the midst. May kadua ket datoy nga kapadasan ni Pedro na iyagkas na nga no kayat mo mangipatakderak dito iti talo o kalapaw may sa para ken ka may sa para ken Moises ket may sa para ken Elias. So DJ nga karirinana nga ninanais niya desirable may kadua enjoyable. So napadasan natin ragsa so na ibagana ket iti tayon nagaramid ket ti sagagis natin nga kalapaw. So di ba nakapadas tayo iti presensya ni Apo Dios gloria ni Apo Dios ket itunda na tayo nga datoy ket nga maikumpara iti rago nga maited na. So birubiruken tartarigagayan iti kaunggan ibiyag tayo dati ket meron ti danunan tayo mabiyag iti masanwanan. So na daytoy pakaragsakan tayo no may panggep iti aramid ni Apo Dios. May katlo ket isu iti kuna tayo nga
kaya't ni Pedro saan na dapat nga malipatan. Lumanpay mo natin palawag kita dumaagang pamangaw. Iti kung natayong kasasaadin na kung nanapay mo kita nagsaya titing ikanda dito eh. So kaya nang sawen kakapsutin Kristo nga oray kanya ti sa aden iti biyag itay nga dapat lipaten iti naimbag nga aram iti apo iti panagbiag tayo. Di tayo lipaten iti kung na tayo nga kapadasan tayo may panggipin nga apo Diyos. Dagitoy kinabak ng saan mabaling mapukaw. So nga ti apo tapno mapatalin tayo. Dagito nga karirik na iti panagbiag tayo. Dito nga biag ket nabuslon ti panakiam mo panangipalagip ti apo nga daysuna. So muna kas kanya personas iti di panagliway na agkakararag na kanayon. So datayo magkatdas na sken agkararag nga kanayon. Iti iuli dati bantay ket mangipakita iti panagsakripisyo. So agkararag tayo paset ti panagsakripisyo detoy anmat gamin nga amin ket pagayayat ti panagkararag. Ngem nagasat ti taong agkararag makisasaw ken ni Apo Dios ta marik na tayo iti kinimbag ti Apo. Kararag tayo, mapapigsa tayo, maparekta tayo. Kas ni Pedro ti rekna na padasan kaya napaikiting kay patagder ti balay di jayan dabo babakuman tag na dala jayan ng sanad ni mabalin. So kasamot ng tibiyag tayo. Dati ket mag-neutralize, dati presensya ti Apo nga napadasan tayo tag nanyaman nga sangwen kinaldaol daw ket adalatang mabalanse tibiyag. So nga hintay agkararag kastamet ken nga sumaruno ag dengeg iti panakisao ni Apo Dios kada tayo. Kararag tayo dati diag sao ti Apo makisao met modumay tayo. Ken maudi iti panangibiyag tayo dagitoy nga anyaman nga ibagana ag tulnog ken nagtungpal tayo rapsa ta numan pay adda pa nagkapoy ngem kasitintay na basa ken nangikan ti Apo sa gidan na tayo kanayon nga bumiksa tapno makapagtuloy nagserbi apakay dayaw ti Apo. So madaydayo ti Apo glimpse of heaven ket patuloy nga mapadasan saan nga liglipatan no agkararag tayo dungay tayo ti Apo ken ibet tayo nga kanayon dito. Detoy nga kapadasan tayo ken Apo agbaling tarigagayan nga kanayon ti panggan ti ibet tayo ti pambanag saan so ti masapol isuna ken dapat dito ket pakaragsakan tayo ket saan tayo malipipatan inaldawal daw nga panagbiag tayo. Madaydayo ti Apo kakabsatin Kristo. And once again thank you kada Nanay Estela Garces sa kabutihang loob na patuloy na paglilingkod ninyo sa Dios. Sister Marian and family, mga kaibigan, ka-prayer partner sa gawain ng Diyos ay patuloy na manalangin tayo upang sa mga simpleng bagay ay mahayag ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kalwalhatian na ito ang magdadala sa atin sa matagumpay na buhay at siyang patuloy na bumabalanse sa buhay natin dito sa mundo ito na pansamantalang tahanan natin. Kaya huwag tayong magsawa na lumapit, manalangin, makinig at sundin ang pinagagawa ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. So bilang pagtatapos tayo manalangin at hingin ang patuloy na pagkakaloob sa atin ng kakayahan upang ang naisin natin ay ang kanyang kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa sandaling ito at patuloy namin pinagkakatiwala sa kamay mo ang buhay namin. Tulungan kami at gabayan ng banal mong Espiritu upang magawa namin ang iyong kalooban, maging pagpapalang aming buhay.
at pakanaisin namin lagi ang iyong presensya sa pamamagitan po ng aming pagdalo, pakikinig ng mabuting balita, at pakikipagkaisa sa mga kapwa mananampalataya. Salamat din po sa channel nito, Nazarene Chapel, channel na iyong nagagamit upang sa simpleng kapamaraanan ay mahayag po namin ang iyong kabutihan. Pagpalain, Lord, ang dakong ito. Si Nanay Estela Garces, Sir Mary Ann, ang buong nilang pamilya, ang mga prayer partner po, Panginoon. Salamat at sa iyong kamay, pinagkakatiwala po ang sandaling ito at pag-ibig niyo kaming samahan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. At muli tayo pagpalain at susunod na muli po nating pagtatagpo sa channel nito. Salamat muli, Nanay Estela Garces, Sister Mary Ann and family, mga kapatid, ka-prayer partner sa gawain ni Yahweh. Amen.